Isa siyang binatang walang talento na na-transfer sa isang paaralan ng mga mayayaman at nauwi sa pamumuhay kasama ang tatlong henyo niyang mga kapatid habang sinusubukang tuparin ang huling habilin ng kanyang ina. Nagsisimula ang kwento sa isang sobrang ordinaryong binata na si Yo, na nailipat sa Sika Academy of the Elites hindi dahil sa sariling galing kundi dahil ang kanyang ina ay isang alamat at prodigy na nagtapos doon. Sa kanyang unang araw, sumalang agad siya sa boxing ring at malupit na tinalo ng vice captain ng martial arts club na tinawag pa siyang isang kahabag-habag na mahina. Dahil sa napakasamang performance niya, hindi rin siya pinatawad ng mga nanunood, sunod-sunod ang banat ng pangungutya. Nagtataka ang lahat kung paanong ang isang tulad niya na mukhang walang alam ay maaaring anak ni Sabara Ace. Bumangon si Yo, pilit pinalalakas ang loob gamit ang alaala ng kanyang yumaong ina, isang napakagandang babae na hinangaan sa buong mundo dahil sa husay sa pag-arte. Si Sabara ay isang pambihirang talento na nagtapos bilang top student sa isang kilalang international university. Ang kalaban ni Yo, sa isang kakaibang paraan ng pag-uudyok, ay sinubukang pukawin ang kanyang loob at sinabing hinihintay siya ng tatlong royal ng paaralan para masaksihan ang nakatagong kapangyarihan sa loob niya. Pero paulit-ulit nagiit ni Yo na hindi siya mahilig sa sports at wala siyang natanggap na anumang training. Gayunman, patuloy pa rin ang lahat sa pagbuhos ng pag-asa sa kanya. Dahil sa inis, sumigaw siya ng katotohanang hindi siya ang kanyang ina, sabay sugod sa trainer na parang may biglaang lakas mula sa loob. Nag-abang ang mga tao ng isang nakamamanghang eksena, pero ilang mahihinang tulak lang ang naibigay niya, ni hindi man lang natinag ang trainer. Dahil dito, galit na galit ang trainer at ibinagsak si Yo sa lupa, na muling nagpapatunay na isa nga siyang malaking pagkadismaya. Ang lahat ng naglagay ng pag-asa sa kanya ay tila binagsakan ng malamig at maruming katotohanan. Masakit, pero ito ay pang-araw-araw na realidad na matagal na niyang pasan. Napangisi na lang si Yo at bumanat ng isang banat sa trainer, na ang dating ay pilit at hindi gaanong makapit, tungkol sa kung paanong kapag mas average ang isang tao, mas nahuhumaling ito sa talento na parabang ito'y isang sagradong kayamanan. Sa isang iglap, napansin ng trainer ang kakaibang ninggis sa mga mata ni Yo, isang pamilyar na tindi na parang salamin ng titig ng isang top-tier na aktres. Napagtanto niya na baka nga hindi naman ni Yo ang kakayahan ni Sabara, pero hindi maitatangging nakuha niya ang kagandahan nito. Gayunpaman, iniwaksi ito ng trainer habang si Yo ay tumalikod na para lumakad palayo. Biglang sumulpot ang kanyang sidekick at nagpaalala na pinagmamasdan ng mga royals ang rookie na ito na parang agila sa kanilang biktima. Ang simpleng paalala na iyon ang tuluyang nagtulak sa trainer sa sukdulan ng galit. Nagdesisyon siyang pukpukin na lang ng talento si Yo, kaya itinaas ang braso para ibigay ang isang malupit na huling tira na inaasahang magpapalakas sa kanya. Pero bago pa man tumama ang suntok, biglang dumating ang isang orange-haired na mandirigma at sinipa ang trainer palayo, sabay sigaw na isa itong kahihiyan sa martial arts dahil nakikipagbasagan ito sa baguhan. Tinawag siyang captain ng lahat sa dojo. Sa puntong iyon, pumasok din ang dalawang babae, isa ay may asul na buhok at ang isa naman ay may berdeng buhok, na parang sumulpot lang sa gitna ng isang concert, at agad nilang tinanong kung paano nag-perform ang anak ni Sabara sa test. Ang may asul na buhok ay si Kazuki, isang kilalang personalidad na nauubos agad ang tiket ng palabas bago pa man mailabas. Ang may berdeng buhok naman ay si Miwa, ang pinakabatang title holder sa shogi, dahil may mga tao talagang sumisikat bago pa tumungtong ng puberty. Samantalang ang orange-haired na tumulong kanina ay si Nico, mula sa athlete program, isang martial arts champion na may malinis na record at ego na ka-level nito. Nabigla ang buong crowd sa pagsulpot ng tatlong ito, dahil sila mismo ang tinaguriang free royals ng paaralan. Lumapit si Kazuki at mariing tinanong kung gaano kagaling ang anak ni Sabara sa test, umaasang baka pwedeng magdagdag ng ika-4 na royal sa kanilang hanay. Pero agad silang binara ng trainer at sinabing ang bata ay isang karaniwang baguhan lang na parang may negative pa ang talento. Walang pasikot-sikot, sinabi ng tatlong sikat na babae kay Yo na wala siyang silbi sa paaralan nila. Subalit inilabas ni Yo ang isang makinang na papel at mariing sinabi na wala siyang pakialam sa sinasabi nila, dahil desidido na siyang pumasok sa General Education Program. Napatingin ang tatlong babae na parang nakarinig ng alamat, dahil ni isa sa kanila ay walang kaalam-alam na may ganun palang programa ang kanilang paaralan.
At bago pa tuluyang makalabas si Yo dala ang kakaunti niyang natitirang dignidad, nauwi pa siyang naatasan maglinis ng dojo, dahil ang mga talunan, ayon sa kanila, ay tagalinis ng sahig. Pagsapit ng gabi, dumating sina Captain Nico at ang kanyang grupo para sa kanilang training session, at nagsisigaw sila na parang nakakita ng multo, dahil sa unang pagkakataon, sobrang linis ng dojo. Para bang hindi pa nila kailanman nakita itong ganito kaputi at kaayos. Habang pauwi, tahimik na nagmuni-muni si Yo kung bakit kailanman ay hindi niya tinutulan ang pagiging isang kabigwang anak. Mula pagkabata, hinaanggad na niyang makatanggap ng papuri katulad ng ina niya. Pero hindi nagtagal, napagtanto niyang habang ang kanyang ina ay isang buhay na prodigy, siya na may isang pangkaraniwang wala lang. Tinangka niyang pag-aralan ng iba't ibang talento pero sa halip na mapalapit sa ina, lalo lang siyang lumayo dito. May isang drama ang kanyang ina kung saan ginampanan nito ang papel ng isang simpleng may bahay. Bagamat napakababa ng profile ng papel na iyon para sa isang gaya niya, pareho nila itong minahal, lalo na ang parte kung saan natatapos ang bawat episode sa isang masayang hapunan ng pamilya. Nang dapuan ng malubhang sakit ang kanyang ina, napag-usapan nilang dalawa kung paanong iyon ang paborito nilang bahagi ng palabas. Doon unang beses muling nagbukas ang kanyang ina ng damdamin matapos ang matagal na panahon. Doon rin napagtanto ni Yo na matagal ng pangarap ng ina niya ang magkaroon ng pamilyang kasing init at kasing ganda ng nasa palabas. Sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang munting sandali ng kasiyahan, at tuluyang na maalam ang ina matapos iwan sa kanya ang habilin na hanapin ang sarili niyang masayang pamilya. Nag-empake si Yo, at dala ang pag-asang mapunan ang mga kakulangang hindi nila naranasan ng kanyang ina, nagtungo siya sa tahanan ng mga Mikedono. Isinabay sa susi ng mansyon ang isang sulat mula sa may-ari na nagsasabing maaari siyang pumasok kahit anong oras. Pagpasok niya sa loob, nabighani siya sa laki ng lugar at agad na napaisip kung sino ba talaga ang misteryosong si Mr. Mikedono. At habang nakaupo na si Yo para mag-ayos ng gamit, biglang sumulpot si Nico na nasa full attack mode, desperadong pabagsakin ang akala niyang magnanakaw na pumasok sa bahay nila. Pilit na ipinaliwanag ni Yo na hindi siya ang iniisip nila, pero nadulas si Nico at bumagsak sa sahig na parang eksena sa isang mumurahing comedy show. Sinamantala ni Yo ang pagkakataon para asarin siya, sabay sabing kahit mga prodigy ay nadada pa rin paminsan-minsan, at inihagis sa kanya ang tuwalya na parang may ginagawang kawang-gawa. Pagkatapos noon, dumating sina Miwa at Kazuki at tinanong kung anong ginagawa ng binatilyo sa bahay nila, at mabilis namang itinuturo ni Nico na magnanakaw daw ito habang naguguluhan pa si Yo kung bakit naroon ang mga royal. Tumawag si Mr. Mikedono mismo at tinanong kung nakita na ba ni Yo ang bahay. Ipinaliwanag niya na ang yumaong ina ni Yo ay hindi lamang kaibigan kundi isa ring taga-suporta niya noon, kaya ngayon ay sinusuklian niya ito. Dagdag pa niya na nakalimutan niyang banggitin na may 3 siyang anak na babae at inutusan si Yo na makisama ng maayos sa mga ito. Lumingon si Yo sa magkakapatid, naalala ang habilin ng kanyang ina bago ito pumanaw, at napaisip na ngayon ay kailangan na talaga niyang bumuo ng isang pamilya kasama ang 3 anak ni Mikedono. Para sa kanya, ang sitwasyong ito ay parang isang panaginip, ang makatira kasama ang 3 magaganda at talentadong dalaga ay tila biyaya mula sa langit. Ngunit ang mga babae, halatang hindi natutuwa sa setup na ito, pero dahil ang kanilang ama ang may pasya, napilitan na rin silang sumunod. Gayunman, tinipon ni Yo ang lakas ng loob at muling nagpakilala ng maayos, umaasang makilala silang mabuti. Ngunit sa puntong iyon, napansin niya ang isang nakakatakot na katotohanan, ang buong mansyon ay parang kulungang baboy na pinilit lang bihisan, may kalat sa lahat ng sulok. Si Kazuki sana ang in charge sa hugasan, pero palusot niyang wala siyang oras. Sa totoo lang, sinubukan naman niya, pero nabasag niya lahat ng plato at sumuko na lang sa inis. Samantala, sina Miwa at Nico naman ang dapat na naglalaba at naglilinis, pero base sa itsura at kilos nila, parang mas sila pa ang kailangang linisin kaysa sa bahay. Matapos silang mapahiya sa punto kung saan pinakamasakit, agad nagpalit ng tono ang mga babae at sinimulang pagtawanan si Yo dahil halos hindi siya umabot ng 45 sa aptitude test. Pero hindi nagpahuli si Yo at tinama pa ito, 42 lang daw talaga, sabay asar pabalik habang patuloy silang nagbabangayan at nagsusumbatan ng walang kakwenta-kwentang reklamo. Sa gitna ng usapan,
unti-unti nilang napansin na ang paligid ay kumikintab na parang lobby ng isang 5-star hotel. Habang abala sila sa pagsasalita, si Yu pala ay naging parang wizard sa paglilinis. Kinabukasan, nagising si Yu na may pag-asang makilala ng mas mabuti ang tatlong babae habang sabay-sabay silang mag-aalmusal, lalo na't walang pasok ngayon. Plano sana niyang magpahinga ng kaunti, pero agad itong nauwi sa pagkabigo dahil sa sunod-sunod na lindol sa buong bahay, na ang sanhi pala ay si Nico, na kalmadong nagpapabiyak ng mga tile gamit lang ang kanyang kamao sa sarili niyang dojo. Dahil sa kabaliwang iyon, pumunta siya para kamustahin ang iba. Si Miwa ay abala sa pakikipaglaro ng shogi sa isang AI habang nagtatalo pa sila, samantalang si Kazuki naman ay parang nag-ooperate ng drug lab, tinatapon kung ano-anong sangkap sa blender at gumagawa ng kaina-hinalang milkshake na posibleng pampatay o pampalason. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito, nilate pa siya ni Kazuki at sinabing parte lang daw iyon ng kanilang morning routine, gaya ng pagsisipilyo at iba pang pangkaraniwang gawain ng mga normal na tao. Nang magmungkahi si Yu ng sabayang hapunan, ang panganay na anak ni Mikedono ay agad nagsabi na siya na lang daw ang bahala sa bahay dahil sila'y abala sa schedules at rehearsals. Lumingon siya kay Miwa para yayain sa almusal, pero abala na ito sa pag-inom ng juice, malamang para palakasin ang utak gamit ang sugar rush. Pakiramdam ni Yu ay nawalan na siya ng saysay, isang walang talentong binata na nasa gitna ng bahay na puno ng mga henyo. Tumungo siya sa kusina habang iniisip na parang ganito rin noon kasama ang kanyang ina, na palaging nagluluto lang para sa sarili. Dahil dito, naisip niya kung gaano nga kamakasarili ang mga prodigy, at kung paanong hindi nga siya nagtagumpay na kumonekta sa sarili niyang pamilya, pero heto siya ngayon, umaasang magawa niya iyon kasama ang tatlong estranghero. Habang paupo pa lang si Yu para tamasahin ang kanyang almusal, dumating si Nico. Halatang gustong-gusto niyang kainin ang mga maayos na inihandang pagkain, pero pinigilan niya ang sarili at sinabing hindi balanse ang meal para sa kanya. Kaya sinimulan ni Yu na dilaan ang pagkain para akitin siya, pero agad siyang inireklamo ni Nico, sinasabing sobrang taas daw ng carbohydrates at lipids nito, at kailangan pa niya ng hindi bababa sa 20 grams ng protina at vitamin B. Nakakatawa para kay Yu na may taong kailangang kalkulahin pa ang nutrisyon bago kumain. Ipinaliwanag ni Nico na para sa kanya, kasing halaga ng training ang tamang pagkain. Habang naghahanda ng umalis ang mga babae, naalala ni Yu kung paanong ang kanyang ina ay may iba't ibang diet plan depende sa klase ng shoot na meron siya. Nang nagmamadali nang tumakbo ang tatlo papunta sa gate, bigla silang kinabahan nang sumulpot si Yu sa likod nila at sinabing may nakalimutan sila, kaya nagsimula silang magpanik at magtalo kung ano ang naiwan. Pero ang gusto lang pala ni Yu ay batiin sila ng good day, kahit para sa kanila, tila wala namang saysay. Gayunpaman, namula ang mga babae habang papunta sa ensayo at kahit paano'y tila napasaya sila. Samantala, bumalik si Yu sa paghuhugas ng pinggan at sa kalagitnaan nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa misteryosong si Mr. Mikedono. Ipinahayag nitong madalang siyang makauwi dahil sa dami ng responsibilidad niya, kaya halos si Yu na ang maiiwang kasama ng tatlong babae. Humingi rin ito ng pabor, na suportahan daw ni Yu ang kanyang mga anak dahil may mga hamon silang kakaharapin. Aniya, sapat na ang simpleng presensya ni Yu upang mapalapit ang loob nila. Ipinaliwanag pa ng magiging biyenan niya na bawat isa sa magkakapatid ay may sariling laban, si Kazuki ay may paparating na audition, si Nico ay lalaban para sa top spot sa Karate Nationals, at si Miwa naman ay ipagtatanggol ang kanyang titulo sa isang shogi match. Nang marinig ni Yu na tataas ang tsansa niyang makascore kung matutulungan niya ang mga ito, bigla siyang na-excite at agad binaba ang tawag. Huminga siya ng malalim at napaisip kung ano nga bang magagawa ng isang tulad niyang walang silbi para makatulong sa kanila. Dala ang pangangatawan ng isang chihuahua at utak na parang vacuum cleaner. Nagdududa si Yu kung may maitutulong ba siya sa mga prodigy na hindi nagpapahinga kahit weekend. Pero bigla siyang napaisip, kapag nabigo ang mga ito, tatawagin din silang failures, tulad ng tawag sa kanya buong buhay niya, at ayaw niyang maranasan din nila iyon. Kaya't nangakong hinding-hindi niya hahayaang masaktan sila. Sinimulan niya ang kanyang misyon sa pamamagitan ng paglalakbay para mas makilala ang bawat isa sa kanila, at sinubukang kunin ang loob nila sa pamamagitan ng masarap at makapamilyang hapunan. Pagsapit ng dapit hapon, umuwi si Nico mula sa training na halatang down ang mood,
At bigla siyang napatalon sa gulat nang maalalang may isang lalaking alipin palang kasamang nakatira sa bahay nila. Kumuha si Yo ng kaunting sabaw mula sa lutuan at kinain ito na parang banal na nectar, dahilan para mapa, Doki-doy, si Nico, sabay alok na tikman din niya ito. Pero mayabang siyang tumanggi at sinabing hindi niya kailangan ng creamy stuff ni Yo dahil may sarili siyang dala. Pagkatapos maligo, lumabas siyang parang reyna, pero nadatnan niya si Yo na todo focus sa pagluluto, at kahit ang mga bato sa kalsada ay naamoy ang niluluto niya. Binuklat ni Yo ang 12-12 ng cookbook at siniguradong kabisado ang bawat detalye para makagawa ng ultimate dinner. Habang pinapanood siya ni Nico na todo effort kahit binasted na siya kanina, unti-unting sumasagi sa isip nito ang pagkainis. Dumating naman si Miwa at ngumiti si Yo na parang proud na chef na iaalok ang sabaw na kayang pasayawin ang mga paa sa sarap. Nang makita siya ng mga babae na ganun ka-goofy, inakala nilang puro dakdak lang ulit si Yo. Doon naalala ni Nico ang mga panahong may private chef sila na gumagawa ng 5-star meals gamit ang mamahaling sangkap. Pero kahit yung 5-star chef na yun, hindi rin kinain ng mamahaling putahe dahil wala namang sustansya, at si Nico ay kumakain lang ng pagkaing makakabuti sa kanyang katawan. Kinagabihan, habang nasa kwarto si Nico, nilalaklak niya ang Taco Bell na parang gutom na taga-Africa, pero nanaig ang kuryosidad. Kaya palihim siyang bumaba sa kusina, nakita niyang wala si Yo, at sa mesa'y naghihintay ang isang napakagandang handa. Doon biglang lumitaw si Yo mula sa likuran at binigla si Nico ng isang nutrition attack, naglabas siya ng mga facts tungkol sa ulam, ng protein, vitamins, at minerals na sapat para magka-abs, dagdag pa ang kanyang secret sauce na tumutulong para mas madaling lunukin lahat ng iyon. Dahil sa dami ng datos, napaamin si Nico ng pagkatalo, at si Yo naman ay halos himatayin sa pagod, maghapon siyang nakipag-usap sa isang diet expert para lang makagawa ng perpektong hapunan para sa kanya. Nang ma-realize ni Nico kung gaano kalaking effort ang ginawa ni Yo, namula siya na parang hinog na kamatis at sa wakas ay umupo para tikman ito. Sa unang subo pa lang, napa-comment siya at sinabing iparating ang papuri sa chef. Samantala, nag-isip si Yo kung posible nga bang mapasunod si Nico sa pagkain gaya ng ginagawa niyang pagpapakain ng pusa sa Minecraft, pero ang nakakatawa niyang itsura ay halatang kinilabutan si Nico. Samantala, si Miwa ay halos maglaway sa tindi ng cravings at palihim na bumaba para kumuha ng pagkain, pero nahuli siya ni Yo sa kalagitnaan ng sneak at binumbahan ng nutrition facts hanggang sa sumuko siya at sumali na lang sa hapag gaya ng isang normal na tao. Nang marinig ni Nico na ang pagkain ay nakakustomize din para kay Miwa, biglang tumindi ang respeto niya kay Yo. Tinuro ni Miwa ang bihirang malambot na ekspresyon sa mukha ni Nico at napansin niyang matagal na mula noong ganun siya ngumiti, sabay pansin na parang tumaba si Nico. Sagot ni Nico na hindi rin naman pang modelo si Miwa, pero tawa lang ng tawa si Miwa dahil ang lahat ng laman daw ay sa taas na pupunta, at ang iba pa'y para sa kanyang galaxy brain. Habang masayang pinapanood ni Yo ang masayang usapan ng magkapatid, dumating si Kazuki at agad nandidiri nang makita ang dalawa na sabay kumakain sa mesa na parang wholesome na pamilya. Pero bigla siyang nilapitan ni Yo, ang Riz Lord, at casual na inalok ng brown rice na puno ng B12 para sa kanyang balat, at salmon marinade na loaded sa antioxidants para mawala ang stress at lungkot mula sa kanyang mahabang araw. Halos mapapayag na siya, pero agad niya itong tinanggihan at mariing tumanggi na mapasunod tulad ng mahihinang loob ng kanyang mga kapatid. Biglang sumagot si Nico para ipagtanggol si Yo, sinasabing maganda naman ang intensyon nito, pero malinaw na pinalabas ni Kazuki na wala naman siyang tutol sa family bonding, ang ayaw lang niya ay ang kumain ng lutong magsasaka sa parehong mesa na parang isang ordinaryong pamilya, dahil hindi raw ito akma sa isang prinsesa. At sa isang iglap, ang huling piraso ng self-respect ni Yo ay naglaho na parang isinumpang multo sa Shadow Realm. Nang makita siyang parang namatayan ng lola, agad na kinuha ni Nico ang plato mula sa kanyang kamay at nagsimulang kumain para pasayahin siya. Pero agad namang naka-recover si Yo at mahigpit na binalaan si Nico na kung patuloy siyang kukuha ng extra servings, tiyak na magiging isang chubby teddy bear siya. Nagtataka si Miwa kung gusto ba talaga ni Yo na kainin nila ang niluluto niya o hindi. Habang halos sumabog sa galit si Nico sa kawalang galang niya,
Kalmadong sinabi ni Yo na trabaho raw niyang subaybayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa katawan nito, isang pahayag na sobrang bastos pakinggan kaya halos mamilipit si Nico sa kahihiyan. 3 araw na ang lumipas mula nang lumipat si Yo sa bahay ng mga Mikadono, ngunit sa kabila ng walang humpay niyang pagsisikap, patuloy pa ring ayaw ni Kazuki na tikman ang kahit anong niluto niya, sa kabila ng bilin ng kanilang ama na tulungan silang maabot ang buong potensyal nila. Kaya tinawag ni Yo ang kanyang panloob na lalos at binuo ang plano A. Sa oras ng break, umalingaw-ngaw ang matitinis na hiyawan sa hallway habang pinagkakaguluhan si Kazuki Senpai ng mga babaeng estudyante na parang gamo-gamo sa apoy, binabaha siya ng mga purong pangkaraniwang papuri. Nanlaki ang mata ni Yo sa sobrang popularidad ni Kazuki, pero nagpakatatag siya, ngumiti, at kumaway sa grupo. Agad siyang nakilala ng mga babae bilang ang walang talento na inutil, at sinabihan siya ni Kazuki na lumayas bago pa niya maapektuhan ang kanyang divine aura, gamit ang loser energy nito, sabay tiningnan siya na parang maruming toilet paper. Pero tinawag lang siya ni Yo na mini at inihayag na magdamag siyang nagpuyat para suyuin siya at may inihanda siyang isang bagay na siya lang ang kayang ibigay at siguradong magugustuhan ni Kazuki. Syempre, tinutukoy niya ang kanyang nilutong pagkain. Napa-fluster ang mga babae, at pasiga na sinaway siya ni Kazuki na tigilan ang pagbibigay ng maling ideya gamit ang malisyosong pahayag, sabay banta na pagbabayaran niya ito pag-uwi nila, na lalo pang nagpalalim ng hukay ni Yu. Habang binabaha si Kazuki ng tanong mula sa kanyang army ng fans, sinamantala ni Yu ang kaguluhan para makalabas ng hindi napapansin. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita siya kay Nico para mag-strategize kung paano niya mapapalapit si Kazuki, at laking gulat niya nang malaman kung gaano kalaki ang inaasahan ng karate club kay Nico. Ngunit pagdating ni Kazuki at makita si Yu, agad siyang napuno ng galit dahil naalala niya ang kahindik-hindik na sinabi nito kahapon, at ang kapal ng mukha nitong magpakita ulit. Ang mga tapat niyang Sims ay agad nagtanong kung sino ba itong hanggal na akala mo close at tinatawag siya sa first name lang, pero isang titig lang mula sa Demon Queen nila ang sapat para paatrasin silang lahat. Agad na napagtanto ni Yo na baka hindi siya makalabas ng buhay kung itutuloy pa niya ito, kaya't si Miwa na lang ang natitirang pag-asa niya. Sa ibang parte ng eskwelahan, abala si Miwa sa paglalaro ng shogi sa phone nang marinig niya ang mga kaklase niyang nahihirapan sa isang tanong. Nag-compute siya saglit at diretsahang sinabi na baka kulang daw sa brain cells ang mga ito kung hindi man lang nila masagutan ang sobrang dali na problemang iyon. Tulad ng inaasahan, agad nagsiyalisan ang mga babae dala ang kaunting dignidad na natira sa kanila, at napanood ito ni Yu habang palabas sila. Pumasok siya sa klase pero agad niyang naramdaman na iba ang ugali ni Miwa sa school kaya't pinakalma niya ang kanyang energy. Maayos siyang nag-imbita kay Miwa na mag-lunch sa cafeteria, pero saplada siyang sinabihang lumayas. Nang mapansin ni Miwa na hindi ito sumusuko, naglakad siya ng mabilis paalis at patuloy pa rin siyang sinusundan ni Yu sa buong school. Kahit ilang ulit siyang sabihan na huwag siyang sundan, hindi siya tumigil, hanggang sa hindi na nila namalayang nagtatakbuhan na silang dalawa na parang naglalaro ng habulan, sabay tawanan. Pagkatapos maghabulan, parehong hingal na hingal ang hindi athletic na dalawa na parang asong may hika, at tinanong ni Yu kung siya ba ang tipo ng tahimik lang sa klase. Doon umamin si Miwa na hindi siya makarelate sa mabababaw na usapan ng mga karaniwang high school girls dahil isa siyang royal. Nang sabihing nakarelate siya, tinignan siya ni Miwa na may halong pagtataka at inisip kung paano posible iyon. Umupo si Yu nang may buo ang kumpiyansa at sinabing royal din naman siya, royally pandak, intellectually disabled, at isang royal failure sa kabila ng gwapong hitsurang minana niya sa kanyang kamanghamanghang ina. Sinubukan ipaliwanag ni Yu kay Miwa na ang pagiging kakaiba ay hindi naman masama. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang motivational TED Talk, nakalimutan niya kung ano nga ba talaga ang sinasabi niya, dahilan para mainis si Miwa. Pagkatapos niya itong pintasan, tinawag niya si Yu na baka, ang kanyang little baka. Habang kumakain sila ng lunch, inamin ni Yu na naghahanap siya ng paraan para mapasunod si Kazuki dahil paubos na ang kanyang mga bala. Kaya ibinahagi ni Miwa na noong 3 taong gulang siya, nakita niyang sobrang saya ng ate niya nang ipagluto sila ng kanilang ina ng espesyal na pagkain. Pero iyon lang daw ang naaalala niya, na ikinagulat ni Yu dahil siya mismo ay hindi maalala ang ginawa niya 5 minuto na ang nakalilipas. Kahit papaano,
Sapat na ang clue na iyon para bumalik siya sa kusina at magsimulang mag-theorize kung anong klaseng ulam ang laging niluluto ng kanilang ina para kay Kazuki. Bigla namang sumulpot si Kazuki mula sa likod, mukhang parang zombie, at nang tanungin siya ni Yo, bigla siyang bumagsak sa sahig, malala pala ang lagnat niya. Sa kanyang kwarto, ipinipilit ng prinsesa na hindi ito big deal at pagod lang siya, pero sa simpleng pagdikit ng palad ni Miwa sa noo niya ay parang may third-degree burn, at sinubukan ni Nico na idikit ang kulang pad habang pinipilit ng masungit na ate na huwag siyang alagaan. Sa gitna ng tensyon, dumating si Yo na may dalang lugaw, pero sa sobrang inis ni Kazuki, pinaalis niya silang lahat at nagkulong sa kwarto habang umiiyak ng tahimik dahil sa panghihinang katawan. Napagtanto ni Yo na alam ni Kazuki ang kahinaan ng kanyang katawan pero patuloy pa rin itong nagsasanay para sa rehearsals. Iniwan niya ang lugaw sa may pintuan, pero sa pangalawang beses ay ibinalik ito ni Kazuki. Kaya't bigla siyang pumasok sa kwarto nang hindi nagpapasabi at agad siyang pinagalitan ng ungrateful gremlin, pero sa pagtayo ni Kazuki para paalisin siya, biglang nanghina ang tuhod nito at bumagsak ng dahan-dahan habang nakahanda naman si Yo bilang kanyang human cushion. Tinanong niya kung bakit ba ayaw siyang tantanan ni Yo, at diretsong sagot nito ay gusto niyang gumaling agad si Kazuki para hindi siya makaligtaan sa rehearsals, at nag-alok pa ng private lessons. Tumaas ang kilay ni Kazuki at nagduda sa galing niya, pero buong yabang na sinabi ni Yo na nagdebo siya noong 2 taong gulang pa lang siya, at ipinagyabang pa ang kanyang 4 na taong seniority bilang senpai. Matapos basahin ang script, kinuha ni Yo ang papel ng prinsesa habang si Kazuki naman ang prinsipe. Pero sa sandaling lumabas sa bibig niya ang unang linya, mas matigas pa sa morning wood, agad isinara ni Kazuki ang pinto sa mukha niya. Sinabi ni Yo na nag-warm up lang siya, sabay amin na kahit madalas siyang bigyan ng kanyang ina ng pagkakataong mag-audition, palagi pa rin siyang palpak. Lalo itong ikinagalit ni Kazuki at sinabihang hindi niya kailanman mauunawaan kung ano ang tunay na pakiramdam ng pagsusumikap, isang nepo baby na umaasa sa pangalan. Pero bumalik pa rin si Yo kinabukasan matapos basahin muli ang script, at muli siyang tinanggihan. Sa ikatlong araw, bumalik siya ulit, dala ang 10 ulit ng practice, pero sa sobrang sama ng pag-arte niya, parang dadyugo ang tenga ng kahit sinong makakarinig. Kinabukasan, galit na sinabi ni Kazuki na tigilan na niya ang pangungulit, kaya inamin ni Yo ang pagkatalo. Ngunit naalala ni Kazuki ang mataas na expectation sa kanya ng production team para buhatin ang pelikula gamit ang kanyang perpektong performance, kaya nagpasya siyang bumangon at huwag sayangin ang oras. Pagbaba niya, nadatnan niya si Yo sa living room na nag-e-ensayo pa rin. Nakakagulat na kahit sa dami ng effort, sobrang sablay pa rin ito, pero napangiti siya. Kinaumagahan, muli niyang narinig ang NPC tier na acting ni Yo, pero sa pagkakataong ito, nakisabay na siya. Sa tapat na sandaling iyon, nakapag-deliver si Yo ng isang linya na sobrang ganda, pareho silang nagulat. Napaluha si Yo habang sinasabing, "Finally, after 14 years. Napasaya ko rin si Mama," at si Kazuki ay na-refresh ang puso sa saya ng isang payak na tagumpay. Dahil dito, sinabi niyang papayagan na niyang mapagsilbihan siya ng isang magsasaka gaya ni Yo ng pagkain, pero may isang kondisyon. Tinanong ni Yo kung ano iyon, pero kumilos si Kazuki na parang sobrang nahihiya, na tila ipapakita ang browser history niya mula sa incognito mode, bago biglang ibinulalas ang listahan ng mga pagkain na ayaw niya. Dito napagtanto ni Yo na nahihiya lang siyang aminin na isa siyang mapili sa pagkain. Kinabukasan, halos magka-seizure sa sabay si Miwa at Nico nang makita si Kazuki na kalmadong kumakain ng luto ni Yo na may kasiyahan sa mukha, tila darating na ang end of the world. Binati ni Yo si Kazuki sa pag-ubos ng sabaw at tinawag siyang, "good girl," pero ang sagot nito ay kakain siya ng kahit ano basta walang carrots. Dito niya ibinulong na may shredded carrots pala sa sabaw buong panahon, at iniwan siyang nanginginig sa kinauupuan. Habang nauupo si Yo, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, tagumpay na niyang napakain at napahok ang magkakapatid sa mga niluluto niya. Pero kinabukasan, laking gulat niya nang sabihing hindi na nila kailangan ang luto niya dahil magiging abala sila buong araw sa paghahanda para sa kanilang big event. Kaya't awkward siyang bumati ng "have a good day" habang ang pakiramdam niya ay parang housewife na kaka-divorce lang. Pero hindi na rin ito bago sa kanya, dahil ang kanyang ina ay palaging wala rin ng matagal.
Ito rin mismo ang dahilan kung bakit hindi sila naging malapit tulad ng gusto nila. Muli, ramdam na ramdam niya ang reality check, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng mga henyo tulad nila at ng isang gaya niyang walang kwenta. Kahit sinabi ng kanilang ama na suportahan niya ang mga anak nito, wala siyang ideya kung paano nga ba talaga. Habang nakatanaw sa bintana, naalala niya ang isang munting sulat na iniwan ng kanyang ina sa ospital, isang simpleng hiling na magkaroon siya ng masayang pamilya. Doon niya na-realize na hindi niya alam kung ano ba talaga ang isang masayang pamilya. Biglang pumasok sa isip niya ang palabas na pinagbidahan ng kanyang ina bilang isang mapagmahal na ina sa isang sitcom na walang drama, puro wholesome at family-friendly goodness lang. Biningwatch niya ang 6 na volume sa isang upuan. At dumating ang parte kung saan gumanap ang ina niya sa pinakamasayang eksena ng buhay nito, ang kasal. Pero bigla rin siyang tinamaan ng katotohanan, lahat ng iyon ay scripted lamang, at ang tunay na pamilyang kasama niya ngayon ay kabaligtaran ng lahat ng inasam ng kanyang ina. Sakto namang dumating ang magkakapatid sa bahay at binira si Miwa dahil mukha raw itong galing sa trabaho sa minahan ng uling, sobrang haggard. Nadatnan naman nila si Yon na nagpupunas ng luha habang nanunood ng pelikula, kaya't nagtaka sila kung bakit siya biglang naging sobrang emosyonal. Akala ni Miwa, nanunood lang ulit ito ng family drama. Pero nang makita ni Kazuki sa TV ang ina ni Yo, napagtanto niya na isa pa rin pala siyang batang sabik sa pagmamahal ng kanyang ina, kahit ang totoo ay vibang lang si Yo. May seryosong tingin sa mukha. Sinabi ni Kazuki sa kanya na hindi niya kailangang piliting maging isang stay-at-home dad para maramdaman nilang pamilya sila. Sumang-ayon si Miwa, si Nico naman ay nakisali at sinabing welcome si Yon na maging freeloader dahil simula't simula pa lang, wala naman talaga silang inaasahan sa kanya, pero ito ang lalong ikinagalit ni Yo. Inamin ni Yo na ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap ng husto ay dahil hindi niya sinubukang makipag-bonding sa kanyang ina noon, sa pag-aakalang masyado silang magkaiba, at iyon ang isa sa mga pagkakamaling labis niyang pinagsisihan. Kaya ngayon, gusto niyang makipag-ugnayan ng taos-puso sa 3 magkakapatid at ayaw niyang palampasin ang pagkakataong maranasan ang masayang buhay pamilya na hindi niya nakuha noon. Pero nang marinig ng 3 ang salitang, happy family, agad silang kinilabutan. Napamurmur pa si Nico na ang masayang pamilya ay isang katahang isip lang na umiiral sa TV. Pero kahit ganun, si Sunder, Kazuki, ay nakisakay na rin sa usapan at tinanong kung paano nga ba sila magiging pamilya. Habang nag-uusap sila, ang palabas sa TV ay umabot sa eksena kung saan ang bida ay nag-propose sa babae at hinalikan ito, dahilan para magsigawan sa kilig ang mga manunood. Pagkatapos noon, naramdaman ni Yo ang matitinik na titig ng magkakapatid na parang bomb-utes sa kanyang kaluluwa, at bigla silang nagpanik sa crazy plan ng maliit na lalaking ito. Si Kazuki ay nag-deny agad, kahit sandali raw ay napaisip talaga siyang magpakasal. Si Nico naman ay pilit na kumbinsihin ang sarili na mas pipiliin niyang mag-training kesa pakasalan ang isang failure. At si Miwa ay nagtataka kung na-brainwash ba siya ng love scene na napanood nila. Biglang dineklara ni Yo na napili na niya, at binanggit niya ang pangalan ni Nico, dahilan para ito'y mamatla at hindi makagalaw. Pinalala pa niya ito nang sabihin kailangan daw nilang malaman ang birthday ng isa't isa. Nagka-short circuit na naman ang utak ng 3 habang pinapaliwanag ni Yo na pareho sila ng grade ni Nico, kaya bilang pamilya, dapat alam niya kung little sister ba ito o isang certified ara-arawanisan. Lalong nataranta ang magkakapatid at sinabi kay Yo na manatili na lang siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa banyo si Nico, halatang tuliro pa rin ito at namumula habang naliligo, nang biglang marinig niya ang mababa at malalo testosterone na sigaw ni Yo mula sa kusina. Nagmadali siyang lumabas, inakala niyang may magnanakaw, pero nadatnan lang niya si Yo na sobrang lungkot, wala na palang tinapay para sa sandwich. Sinigawan siya ni Nico na tigilan ang pag-iyak sa mga bagay na kasing liit niya, pero nang marealize niyang halos hubot-hubad pa siya, agad siyang napahiya at tumakbo palayo, diretso sa pagbabanggaan nila ni Miwa. Mabilis na napansin ni Miwa, na likas na matalino, na masyadong pula si Nico para sa isang taong galing lang sa banyo. Agad siyang nag-analyze ng lahat ng posibleng senaryo na pwedeng magpaliwanag kung bakit ganon ang itsura ng kapatid niya, sakto namang dumating si Yo na may dalang bungkos ng mga tuwalya.
Pagkadikit pa lang ng kamay ni Yo sa kamay ni Nico, biglang nagwala ang hormones nito kaya nabitawan niya ang mga tuwalya at sinimulan siyang pahirapan, na inakala ni Yo na parusa sa pagiging freeloader niya. Nang makita ni Nico na parang may hormonal meltdown din si Miwa, tinanong niya ito kung may crush din ba siya sa maliit na rascal. Pero agad tumutok si Miwa sa salitang, din, at agad siyang pinagalitan dahil parang umamin si Nico nang hindi sinasadya. Habang tahimik na nagtutupi ng mga tuwalya si Yo sa gitna ng digmaan ng magkapatid, napabuntong hininga si Kazuki at sinabing magpakita naman sana ng maturity ang dalawa niyang kapatid. Tinawag siya ni Yo para humingi ng tulong maglagay ng kaserola sa mataas na estante, at matapos siyang tulungan, tinanong siya ni Kazuki kung may kailangan pa ba siya. Nang pasalamatan siya ni Yo na may kasamang charming na ngiti, pilit niyang pinanatili ang cool na itsura kahit halatang nagkakandatibok ang puso niya, hanggang sa mahuli siya ng mga kapatid niya na agad siyang tinukso, dahilan para mauwi sa isang mainit na girian kung sino ang pinakabobong in love sa kanilang tatlo. Sa huli, napuno na si Yo at sinabihang tigilan na nila ang lahat ng kalokohan dahil pamilya sila. Umamin din siyang wala siyang ideya kung ano ba talaga ang pinag-aawayan nila, na ikinatahimik ng tatlo habang tinitigan siya ng may purong pagkadismaya. Pagkaalis ng magkakapatid, napabuntong hininga ulit si Yo at napansin niyang iniwan nila ang buong living room na parang dinaanan ng bagyo. Habang naglilinis, tahimik niyang pinag-isipan na ang totoong buhay ay hindi kailanman magiging kasing perpekto ng mga palabas sa TV. Pero kahit ganoon, ang simpleng hapunan na pinagsaluhan nila ay isa sa mga alaalang palagi niyang pahahalagahan. Sa kanyang pag-iisa, nahanap niya ang isang kayamanang hindi inaasahan, isang lumang litrato ng Mikado sisters noong mga cute pa silang bata. Agad siyang na-overdose sa cuteness at napaisip kung paano sila naging mula sa ganon hanggang sa kung ano sila ngayon. Naisip niyang sana makakuha siya ng bagong litrato ng tatlo sa ilalim ng cherry blossom tree, kaya naisip niyang magtanong kung sino ang nakaiwan ng litrato. Pero nang pumatok siya sa mga kwarto para itanong ito, sabay-sabay siyang sinarhan ng pinto sa mukha. Sa halip na ma-discourage, lalo lang itong nagpatibay sa kutob ni Sherlock Holmes, na may tinatago ang isa sa kanila. Dahil kung may kumakapit pa rin sa larawang iyon, ibig sabihin, kahit papaano, may isa sa kanila na namimiss din ang masasayang araw ng pagiging tunay na pamilya, tulad niya. Ngunit kinabukasan, nagkanya-kanya ng lakad ang tatlong magkakapatid, agad tinuldukan ang private investigation ni Yo bago pa man ito makapagsimula. Kahit ganoon, humanga siya nang malaman na ang mga prodigy na ito ay bumabiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa para sa kani-kanilang events, kaya naisip niyang alamin pa ng mas malalim kung saan gaganapin ang mga ito, at doon siya nakatsamba ng jackpot. Kinagabihan, pinainitan ni Yo ang gatas para matulungan si Kazuki na makatulog ng maayos, pero halatang inis sina Miwa at Nico dahil nakalimutan nilang mag-book ng hotel. Sakto namang dumating ang kanilang knight in shining sarcasm, si Yo, at inihayag na nakabook na pala siya ng hotel para sa kanila. Iniabot niya ang dalawang magkaibang mapa at mayabang na binati sila ng happy stay, dahil pinili pa raw niya ang 5-star hotel para sa kanila. Hindi masyadong natuwa si Miwa at nagmukhang asar dahil 2 araw siyang kakain ng junk food, at sumang-ayon si Nico. Doon na sumingit ang cheeky gremlin at tinanong si Nico kung hindi ba siya makakatagal ng kahit isang araw na wala siya, dahilan para mamula ang pisngi nito na mas mapula pa sa rosas. Sa sobrang tuwa ng smug goblin, ngumiti siya ng malawak at sinabing masaya siyang makasama sila. Sa shogi tournament, dinamin na ni Miwa ang kalaban niya na parang boss sa loob lamang ng ilang segundo, ikinagulat ng lahat ang kanyang natural na talento. Papalabas na siya nang sabihin ng isang babae na ang susunod niyang laban ay kontra sa isang 4th grade master, kaya't maaaring maging hamon iyon. Pero naglakad lang si Miwa palayo na parang wala lang at naisip na mag-practice na lang muna gamit ang AI sa hotel. Biglang lumitaw sa kanyang paningin ang napakagandang tanawin ng cherry blossoms, at agad siyang binalikan ng masasayang alaala noong bata pa sila. Pagdating sa hotel, nanlaki ang mata niya at halos bumagsak ang panga sa sahig nang makita si Kazuki na nakapang disguise habang nagche-check-in sa counter. Agad silang nagtanungan sa isa't isa, at sa kalagitnaan nito, dumating rin si Nico at nabitawan ang bag sa gulat. Nang tuluyan na nilang nabuo ang koneksyon, tinanong ni Miwa si Kazuki kung ang tournament ba nito ay dito rin sa parehong bayan. Biglang lumitaw si Yo na may nakakalokong ngiti at sinabing,
Grabe naman, tatlong magkakapatid pero ni hindi alam ang destinasyon ng isa't isa. Ipinagmalaki niya na dahil hindi sila nagkakausap, siya na mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Nagwala ang magkakapatid nang malamang iisa lang ang kwarto na nibok ni Yu para sa kanila, pero kunwari akala niya ay nagbigay siya ng malaking pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon para sa classic all-night girl talk. Binalewala na muna nila ito at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Buong yabang na idineklara ni Yu na siya ang magiging opisyal nilang guide sa festival, pero sa totoo lang, may lihim siyang plano na makakuha ng family photo kahit ayaw pa nila. Ngunit agad siyang binanatan ng magkakapatid at tinawag ang ideya niyang walang kwenta. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin silang pumunta sa isang kilalang shrine para magdasal ng swerte. Binara agad siya ni Nico at sinabing hindi siya tulad ni Yu na failure at kailangang umasa sa swerte. Pero sinagot siya ni Yu na kahit ang mga top prodigies sa Hollywood ay dumadaan doon, dahil ang pananampalataya ay nagbibigay ng kakaibang level ng kumpiyansa. Bukod pa doon, magandang paraan daw ito para makarelax at makatakas sa stress ng kanilang nakakadrowning na routine. Sa huli, napapayag rin niya ang mga ito nang binanggit niya ang sariwang seafood na sikat sa Oceanside Town, na hindi na kayang tanggihan lalo na ni Kazuki. Sabay sabing para lang ito sa kanyang Insta page, nagsuggest pa siya na mamili ng mga magandang damit. Kaya't nagtungo sila sa isang kimono store na pinili na ni Yu bago pa man sila dumating, at halos mapawaw ang mga tindera nang biglang pumasok ang tatlong alamat sa loob ng shop. Excited ang mga tindera at pinili nila ang isang eleganteng kimono para kay Kazuki na bumagay sa kanyang classy at graceful na personality. Si Miwa naman ay pinili ng mga tindera ng may kitty theme para sumalamin sa kanyang makulit at playful na ugali. Pero nang lingunin ni Yu si Nico, nakaupo lang ito na halatang mainit ang ulo. Tinanong niya kung ayaw ba nito ng kimono, sinabi niyang maraming style na pwedeng pagpilian, pero iritadong sagot ni Nico ay hindi raw siya magmumukhang maganda kahit magsuot pa siya niyan. Biglang naglabas ang tindera ng isang bold at sharp na disenyo na babagay sa handsome na personality ni Nico, pero biglang na-flashback siya sa panahon na minsan gusto niyang bumili ng girly dress at hindi siya pinayagan ng ama nila na magsuot ng kahit anong pambabae. Na-trigger siya at napasigaw sa tindera. Pero bago pa lumala, dumating si Yu na may dalang kimono na sobrang feminine ang dating. Sinabi niya na sa tingin niya, iyon ang perfect para kay Nico, dahil siya raw ang pinakamagandang babae na kilala niya. Tinamaan si Nico sa damdamin, at nang tanungin siya ni Yu kung alin sa dalawa ang pipiliin niya, tahimik niya itong kinuha pareho at pumasok sa fitting room. At nang lumabas si Nico na nakatali ang buhok suot ang feminine na kimono, napanganga ang lahat, maging ang kanyang dalawang kapatid ay sobrang namangha sa kanyang nakakabighaning ganda. Matapos nito, nagtungo na ang hindi pangkaraniwang pamilya para mag-enjoy sa festival. Habang naglalakad, nagreklamo si Miwa na nagugutom na siya, kaya pinaalalahanan siya ni Yu na huwag lalayo at manatiling malapit sa kanila. Sakto naman, napansin ng mga tao si Kazuki at sa isang iglap, sinalubong siya ng dagsang fans na parabang desperate sa autograph. Umaasa si Yu na sa outing na ito ay lalo silang mapapalapit sa isa't isa, pero habang pinapanood niyang nangyayari ang lahat, tila nag-shift si Kazuki sa work mode. Habang pinagmamasdan niya ang mga kapatid na masayang kumakain, sandaling naramdaman ni Kazuki ang damdamin ng nostalgia, pero agad niya itong isinantabi. Sa parehong sandali, may batang babae sa paligid na halatang walang interes kay Kazuki, at niyaya ang kaibigan nitong umalis na. Pero habang tumatalikod, naputol ang kanyang sandal at muntik na siyang matamba. Bago pa siya tuluyang bumagsak, nasalo siya ni Kazuki at agad pinahanga pati ang mga taong hindi fan niya. Inalalayan niya ang bata na parang prinsesa sa pagkakabuhat at dinala ito sa may upuan. Samantala, hirap na hirap si Yu sa paghahanap kay Kazuki sa gitna ng magulong crowd. Matapos niyang mailigtas ang bata at magsimulang maglakad muli, sinusundan na siya ngayon ng grupo ng fangirls. Ngunit bigla siyang itinulak papasok sa mga bushes ng isang taong agad niyang inakala na kidnapper. Yun pala, ang kidnapper ay walang iba kundi si Yu. Agad namumuo ang galit sa mukha ng bluehead at handa na siyang magwala habang sumisigaw ng paliwanag kung anong kalokohan ang ginawa nito. Pero bago pa siya makapagsimula ng sermon, kalmado siyang pinatigil ni Yu at inabutan siya ng pagkain, sinabing kainin na lang niya para ma-enjoy din naman niya ang festival.
Siyempre, hindi pumayag agad si Kazuki at tumalikod ito na parang pusa na nagtampo, sabay sabing hindi niya pwedeng gamitin ang pagkain para suhulan siya palagi. Pero hindi umatras si Yu at matapang na sinabi na napansin niyang nasugatan si Kazuki sa paa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad itong tiningnan, at laking gulat niya nang mapansing mas malala pala ang injury nito kaysa sa inaakala. Habang maingat na binabalutan ni Yu ang paa ni Kazuki, nagbitaw siya ng ilang simpleng pero makabuluhang salita na hindi niya kailangang mag-fit sa expectations ng ibang tao at dapat lang siyang maging kung sino man ang gusto niyang maging. Tahimik lang si Kazuki habang namumula ang pisngi, parang isang litong middle schooler na hindi alam kung ano ang mararamdaman. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Nico at Miwa na mag-enjoy sa festival, pero mukhang hopeless ang Orange Head sa mga festival games. Namumula na ang mukha niya na parang pinakulo ang kamatis habang paulit-ulit na nabibigo sa pagsalo ng kahit isang salmon, nag-aalimpuyo na parang nangingisda ng nakapikit. Bigla silang napatigil nang makita nilang papalapit ang kanilang ate, at katabi nito si Yu, na kung paano man ay napapayag si Kazuki na magsuot ng isang kaina-hinalang mask para makapagsuotin incognito. Nagmungkahi si Yu ng laban, siya at si Kazuki sa isang team, habang ang kalaban ay sina Nico at Miwa. Agad na tinayra ni Nico ang kanyang ate, sabing dapat daw palaging suotin ni Kazuki ang creepy smiley mask dahil mas okay pa raw iyon kaysa sa normal nitong mukhang laging gustong manakit ng tao. Ngumiti lang si Kazuki sa ilalim ng mask, at nagsimula ang laban. Nauna si Yu na makasalo ng isda gamit ang paddle, sinundan ni Miwa, pero agad siyang yumangal ng foul play at inakusahan ang kapatid niya ng pandaraya dahil ni hindi pa man nababali ang paddle niya. Mabilis lumala ang sitwasyon at nauwi ito sa full-blown sibling brawl. Kumalma na lang si Yu at umatras, naiisip na baka ito ang bihirang pagkakataon ng bonding ng magkakapatid sa anyo ng sigawan at kompetisyon. Tumakbo siya papunta sa ibang bahagi ng festival kung saan may isang engranding kompetisyon na ginaganap. Ang challenge, tumalon sa mga lotus-shaped platforms hanggang makarating sa Torii Gate, isang game na halatang parang rig para sa mga superhuman. Ang mananalo ay hindi lang makakakuha ng malaswang dami ng good luck, kundi pati na rin ng awkward na selfie kasama ang Golden Guardian ng shrine. Seryoso ang mga host, sinasabing kapag ginawang wallpaper ang selfie, tataas ang swerte mo, at may kung anong kakaibang garantiya pa silang kasama. Habang tinitingnan ni Yu ang lumang festival photo ng magkakapatid, na-realize niyang ito pala ang parehong kompetisyon na minsang pinanalunan ng tatlo noon, at doon nakuha ang iconic statue-inspired shot nila. Nagdesisyon si Yu na subukang i-recreate ang iconic na eksena, umaasang kahit papaano ay magagawa niyang tapusin ang imposibleng challenge at marating ang finish line. Pero bago pa man siya makapagdesisyon ng buo, nagkakagulo na ang mga tao, nag-uunahan para makuha ang tinatawag na cursed selfie, kasama ang gintong rebulto. Isa-isa silang nabibigo habang ang mga lotus platforms ay lumulubog agad kapag tinatapakan, para bang live-action version ito ng Fall Guys. Kailangan daw matagpuan ang lucky path ng mga dahon para makatawid hanggang sa dulo ng hindi nababasa, kaya ang bawat pagkadapa ng mga nauuna ay nagiging clue para sa mga susunod. Pero habang ilinaw ang landas, nakangisi lang ang mga host na parang mga kontrabida sa game show. Ayon sa kanila, sobrang hirap ng challenge na ito kaya wala pang nakakatawid sa loob ng 10 taon, maliban sa 3 Prodigy Sisters na minsang pinanalunan ito noon. Dumating na ang turno ni Yu at agad siyang sumemplang, parang sinumpa ng mismong universe. Bagaman pinapayagan ng rules ang mga kalahok na subukang muli, karamihan ay sumusuko na agad matapos mapagtanto na hindi sulit ang effort para lang sa selfie kasama ang gintong laruan. Pero nanatiling matigas si Yu, ulit-ulit siyang tumatalon at bumabagsak sa tubig, basag-basag na ang mukha pero hindi siya sumusuko. Kahit paggabi na at bumuhos na ang ulan na para bang senyales mula sa langit para sumuko na, patuloy pa rin siya. Sinubukan pa siyang kausapin ng mga host, sinasabing hindi ito tungkol sa pagsusumikap kundi purong swerte lang talaga, at inalok pa siyang kunin ng selfie kahit hindi siya nanalo. Ngunit naalala ni Yu kung paano nanalo noon ang magkakapatid, na magkasama silang kumilos bilang isang unit na may perpektong timing. Ang alaala na iyon ang nagtulak sa kanyang ituloy pa rin, kahit gaano kahirap. Patuloy siyang tumatalon sa mga nanginginig na platform, at sa hindi inaasahang pagkakataon, sa wakas ay narating niya ang Torii Gate.
Pinalakpakan si Yo ng mga host at sa wakas ay inimbitahan siyang kunin na ang selfie kasama ang gintong rebulto. Pero sa halip na tumuloy, bigla siyang tumakbo palayo habang sumisigaw na kailangan muna niyang kunin ang ilang tao. Habang hinahanap niya ang magkakapatid na Mika Dono, isang announcement ang umalingaw-ngaw, maagang tatapusin ang festival dahil sa malakas na ulan. Doon niya na-realize, huli na siya, napaupo na lang siya sa basang sahig, ramdam ang matinding pagkabigo at kawalan ng silbi. Narinig niyang umalingaw-ngaw sa isip ang mga boses ng tatlong babae, naalala niyang siya mismo ang nagdala sa kanila roon, at inakalang bumalik na ang mga ito sa hotel at iniwan na siya ulit. Pero nang damilat siya, laking gulat niya nang makita ang tatlong prodigy na nakatayo sa harap niya, hawak ang kanilang mga payong. Tinanong nila kung bakit hindi siya bumalik at bakit basang-basa at putik-putikan na siya. Sinabi ni Yo na inakala niyang iiwanan na siya ng mga ito, pero sagot ng tatlo, hindi naman daw sila ganoon kalupit. Hiniling nila na siya ang manguna pabalik sa hotel, tinawag pa siyang kanilang festival conductor, at inalok siyang makishare sa isa sa tatlong natitirang payong mula sa stall. Habang naglalakad, nauwi sa argumento ang magkakapatid kung sino ang makakabahagi ng payong kay Yo. Sa huli, si Miwa ang nanalo sa rock paper scissors at nakuha ang spotlight. Pagbalik nila sa hotel at matapos ang kani-kanilang paliligo, sinilip ng mga babae si Yo at nadatnan siyang mukhang basang sisiw, magulo ang buhok, at parang walang balak maligo. Nang tanungin siya kung wala ba siyang planong magbanlo, nahiyang inamin ni Yo na nakalimutan niyang mag-book ng hiwalay na kwarto para sa sarili niya, at ngayong puno na ang lahat ng malalapit na hotel, wala na siyang matutuluyan. Nahihiyang ngumiti si Yo at sinabing sa kafe na lang siya magpapalipas ng gabi. Napatitig sa kanya ang tatlo, sabay na pailing, hopeless talaga. At bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Kazuki at hinayla papasok sa kwarto nila. Nagsimulang magtalo ang tatlo, sabay-sabay na sinabing kahihiyan para sa pangalan at propesyon nila kung pababayaan nilang magkasakit sa ulan ang isang kuting. Sabi pa ni Nico, dahil sabay-sabay na rin naman silang nakatira sa iisang bahay, ayos lang naman na minsan lang nila itong tiisin. Ang susunod na problema ay lumitaw agad, wala palang robe si Yo na maisusuot matapos maligo, dahil gaya ng inaasahan, nakalimutan na naman niya itong dalhin. Matapos ang ilang segundong katahimikan, awkward na tinginan, at kaunting pagkakahiyaan, napansin ni Yo ang isang extra robe sa gilid at dali-daling tumakbo papuntang banyo para maligo. Habang naliligo, sumigaw siya mula sa likod ng pinto. Sinabing kalimutan na lang muna nila ang presensya niya at matulog na ng mahimbing. Pagsapit ng gabi, pinatay na ang ilaw at sinubukang matulog ang lahat. Pero heto na naman, isang bagong problema ang sumulpot. Ang tatlong prodigy, kahit pagod, ay hindi makatulog dahil sa mabilis na pagtibok ng kanilang puso. Namumula pa rin ang mga mukha nila kahit wala namang lagnat. Sa puntong ito, bahagyang umikot ang kwento pabalik. Isiniwalat na nagtagumpay pala si Yo sa kanyang lihim na misyon, makuna ng bagong litrato ang tatlong magkakapatid kasama ang rebulto. Siyempre, gaya ng dati, may mga sablay si Yo sa execution at nauwi lang siya sa kakulaitan, pero iyon mismo ang nagpasaya sa mga kapatid, nagtawanan sila ng sobra. Balik sa kasalukuyan, habang excited niyang chine-check ang bag niya para hanapin ang lumang larawan ng tatlong bata pa ang magkakapatid, laking gulat niya nang hindi niya ito matagpuan. Sa halip, may sulat siyang nakita, sinabi roon na kinuha na ulit ang larawan. Napangiti si Yo, masaya na ang litrato ay nasa tunay na nagmamay-ari nito, at agad siyang nakatulog sa loob lang ng ilang segundo. Habang tulog na tulog si Yo, tahimik na bumangon ang tatlong babae at nagtanungan kung bakit hindi pa rin sila makatulog. Nagkatinginan sila at dahan-daang nagkwentuhan tungkol sa mga lumang alaala, pagtatalo, tawanan, at mga sandaling bihira na lang nila maranasan kahit magkasama silang nakatira. Napagtanto nilang sa sobrang abala ng bawat isa, hindi na sila nagkakaroon ng oras para sa ganitong tahimik at personal na bonding. Inikat ni Miwa ang katawan at kinuha ang parehong lumang litrato at ang bagong kuha nila sa festival, kinumpirma niya na siya talaga ang nag-ingat sa orihinal mula pa noon. Napatawa siya nang isipin kung gaano kaibang si Yo na pinaglaanan ng oras ang lahat para lang makakuha ng bagong larawan. Ngunit kahit hindi binibigkas, sabay-sabay nilang pinasalamatan si Yo sa kanilang mga puso bago tuluyang makatulog. Kinabukasan, habang abala sa mga gawaing bahay,
Casual na binuksan ni Yo ang balita at laking gulat niya nang makita ang headlines, pinupuri ang tatlong Mikado sisters sa kanilang outstanding na mga resulta. Kahit buong gabi siyang nagpakasaya at naglokohan, kinabukasan habang nakaupo sa klase, abala si Yo sa pag-i-imagine kung anong masarap na hapunan ang ihahanda niya para sa tatlong magkakapatid pag-uwi. Buong araw siyang namili ng mga sangkap, at nang papalubog na ang araw, nagtungo siya sa mansyon ng mga Mikado dala ang excitement. Pagbukas niya ng gate, nagulat siya, nasa bahay na pala ang tatlo at mas maaga pa sa inaasahan. Napansin din niya ang isang pares ng sapatos na hindi pamilyar sa kanya. Habang papasok, nadatnan niya ang tatlong magkakapatid na nakatayo ng maayos sa harap ng isang lalaking nakaupo ng tahimik sa sofa. Ramdam niya agad ang tensyon sa paligid, at napaisip kung sino ba ang lalaking iyon. Pero nang marinig niya ang boses nito, agad niyang nakilala, si Mr. Mikado. Mabilis siyang nagpakilala ng maayos at binati ito. Ipinahayag ni Mr. Mikado ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay ng ina ni Yo, ngunit agad din siyang sinigurado na hindi dapat mag-alala si Yo, dahil hanggat andyan siya, mananatiling buhay ang talento ng kanyang ina. Ngunit para kay Yo, napakabigat ng inaasahang iyon, isang pressure na tila hindi niya kayang pasanin. Lumingon siya sa magkakapatid at napansin niyang seryoso ang mga mukha ng tatlo. Binago ng ama ang usapan at malamig na tinanong si Kazuki tungkol sa kanyang performance report. Agad namang sumagot si Kazuki na pan ang schedule niya at may naka-line up siyang interview kinabukasan. Nang tumingin siya kay Nico, buong kumpiyansang sinabi nito na panalo ulit siya sa mga championship at walang balak bumagal. Sa huli, si Miwa naman ang nagbigay ng perfect report. Papalapit na sanang magsalita si Yo nang biglang tumayo si Mr. Mikado at sinabing tapos na ang report at aalis na siya. Agad siyang pinigilan ni Yo at inalok kung gusto ba niyang sumali sa hapunan, dahil nakaplano na siyang magluto para sa lahat. Hindi siya sinagot, sa halip, lumapit si Mr. Mikado sa isang mask na nakalapag malapit. Ipinaliwanag ni Yo na galing sila sa isang festival noong weekend. Biglang naging seryoso si Mr. Mikado at tinanong kung sino ang may ideya niyon. Masiglang sinabi ni Yo na siya ang nagyaya sa mga magkakapatid, at ikinwento pa niya kung paano silang tatlo ay nagkataong nagkatagpo sa iisang lugar, sa parehong festival na pinuntahan nila noong sila ay mga bata pa. Habang hawak-hawak ni Mr. Mikado ang maskara malapit sa kanyang mukha, bigla niyang sinermonan si Yo, sinasabing nakikialam ito sa tagumpay ng kanyang mga anak. Sinubukan ni Yo na ipaliwanag kung paano nagdala ng swerte ang pagpunta nila sa festival, pero agad itong pinawalang saysay ni Mikado. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa swerte, puro sipag at determinasyon lang ang totoo. Lumapit siya kay Yo at walang awang ipinaalala sa kanya kung gaano siya kawalang silbi at kahabag-habag kahit paanak siya ng isang tanyag at talentadong aktres. Sa sobrang tindi ng kanyang galit, binali niya sa harap ni Yo ang maskara at tinawag itong isang average nobody, sabay sabing walang lugar sa tahanan ng mga Mikado ang mga walang talento. Habang patuloy siya sa pag-insulto, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Yo, pero sa wakas, tumayo ang tatlong magkakapatid para ipagtanggol ito. Ipinaliwanag nila sa kanilang ama na kahit wala mang malalaking achievement si Yo, siya ang gumagawa ng lahat ng bagay sa bahay, mula paglilinis hanggang pagluluto, kaya sila nakakapag-focus sa kanilang mga karera. Mariing idinagdag ni Kazuki na nagagawa nilang ay perpekto ang kanilang mga talento dahil sa suporta ni Yo sa likod ng eksena. Nang tanungin ni Mr. Mikado kung bakit nila ipinagtatanggol ang isang katamtamang tao at kung tunay nga ba nilang kailangan ito, namula ang mga kapatid at nagbigay ng halatang pilit at sablay na paliwanag. Gayunpaman, ipinaglaban pa rin nila si Yo, sinasabing nagkakasundo sila at may matibay na samahang nabuo. Pero nanindigan si Mr. Mikado, walang puwang ang pakikisalamuha sa pamilyang Mikado. Ipinapaalala niyang hindi na sila mga bata at ipinagbawal na rin ang pagdalo sa mga festivals. Hinimok niya silang mag-focus sa pagpapabuti ng kanilang resulta, pagkatapos ay umalis na. Tahimik na nagtanong si Yo kung sasamahan pa rin ba siya ng mga ito sa hapunan, pero lumingon si Nico at marahang humingi ng paumanhin, sabay sabing wala na silang oras para malasahan ang masasarap niyang niluluto. Lumipas ang isang linggo, at tila bumalik na sa dati ang lahat, parang hindi kailanman tumira si Yo sa mansyon.
Ngunit matapos makilala ang kanilang ama, napagtanto ni Yu kung bakit gano'n na lang kaseryoso at kasipag ang tatlong magkakapatid, bunga ito ng mahigpit at malamig nilang pagpapalaki. Naalala niya kung paano, unti-unti, ay naging malapit ang tatlo sa isa't isa. Gabi-gabi ay sabay-sabay silang kumakain, nagkakatawanan, at nabuo ang koneksyon. Ngunit ngayong bumalik sa dati ang lahat, bawat isa'y abala na ulit. Sa gabing iyon, habang pauwi na ang lahat ng miyembro ng club, si Nico na lang ang naiwan, patuloy na nagsasanay hanggang gabi, katulad ng dati. Sa totoo lang, bumabalik siya ng maaga dati hindi dahil sa training, kundi para lang makauwi ng maaga para sa hapunan nilang magkakasama. Ngayon na bumalik na si Miyuki sa dati niyang schedule, pansamantalang tumigil siya para kumain, pero napansin niyang napakaputla ng lasa ng pagkain, malayo sa nakasanayan niyang luto ni Yu. Pareho rin ang naramdaman ni Kazuki habang tinititigan ng kanyang healthy smoothie na pan ng nutrients, pero tila hindi na niya kayang inumin ito. Si Miwa naman ay parang wala na ring gana sa mga paborito niyang snacks na dati kinagigiliwan niya. Sa puntong ito, napagtanto ng tatlong magkakapatid na hindi na nila basta-bastang kayang balikan ang lumang routine nila. Samantala, si Yurin ay malungkot at ninanais na sana'y bumalik sa dati ang lahat. Naalala niya ang masayang pamilya sa TV show kung saan gumanap ang kanyang ina, at napagdesisyonan niyang gusto rin niyang bumuo ng isang ganoong klaseng pamilya. Dahil sa ideyang ito, muling nagkaroon ng inspirasyon si Yu. Kinaumagahan, habang paalis na ang tatlong magkakapatid ng bahay, napansin ni Nico na wala ang masiglang pagbati ni Yu, at napalitan ito ng lungkot sa kanyang damdamin. Sa oras ng pananghalian sa paaralan, nang buksan ni Nico ang kanyang bag para kunin ang protein bar, laking gulat niya nang makita ang isang maayos na binalot na lunchbox. Namula agad ang kanyang mukha sa hiya at pagkagulat, at ganoon din ang naging reaksyon ni Kazuki at Miwa nang makita nila ang kanilang mga sariling packed lunch. Nang tanungin si Nico ng kanyang mga kasamahan sa crew kung hindi niya kakainin ang lunch at baka pwede nilang tikman, matigas niyang tinanggihan ito at sinabing siya mismo ang uubos ng bawat kagat. Samantala, sa kabilang banda, natulog si Yu sa ibabaw ng kanyang notebook, sobrang pagod matapos gumising ng alas 4 ng madaling araw para lang ipaghanda ng pagkain ang magkakapatid. Nang makita niyang ubos ang kanilang lunch boxes, napangiti siya sa sarili, alam niyang nagustuhan ito ng mga babae. Kinagabihan, tinawag siya ni Makuni, Matsuri, at Miyuki para seryosong sabihin na gusto nilang makipag-stewardship sa kanya. Nalito si Yu at inakala niyang tungkol ito sa barko, pero seryoso ang mga mukha ng magkakapatid. Ipinaalala nila sa kanya ang babala ng kanilang ama, na palalayasin siya kung hindi siya makakapagpatunay ng halaga niya sa bahay. Kaya naman iminungkahi ng tatlong prodigy na kung matutulungan sila ni Yu sa mga hamon na haharapin nila, tatanggapin nila siya bilang tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag nila ang mga nakatakdang pagsubok sa bawat isa sa kanila at kung paano magiging mahalaga ang suporta niya. Sa labis na tuwa, nangako si Yu na araw-araw niya silang ipaghahanda ng tanghalian, dahil para sa kanya, pamilya sila. Ngunit agad siyang itinama ng tatlong magkakapatid at ipinaliwanag ng malinaw na siya ay taga-suporta lamang. Kinaumagahan, habang paalis na sina Makuni, Matsuri, at Miyuki Mikadono, inabot ni Yu ang kanilang packed lunch. Sinabi ni Kazuki, Makuni, na makakauwi sila bandang alas 7 ng gabi, kaya't maaari na rin siyang maghanda ng hapunan. Pinabaunan sila ni Yu ng masiglang paalala gaya ng dati, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, na mula ang pisngi ng tatlo na parang hinog na kamatis, tila ba naging tama ang lahat sa sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng ensayo, nakasuot si Kazuki ng wig habang pilit na pinapanday ang kanyang pagiging mas feminine, ngunit bigla siyang binulabog ng dalawang babaeng dumating nang hindi inaasahan, na muntik nang ikamatay ng kanyang kalmado. Samantala, habang nasa gitna ng ensayo si Nico, Matsuri, tumunog ang kanyang telepono at dali-daling sinagot ito, lumalabas na ang kanyang trainer ay kara-rating lang mula sa overseas tour at gustong makipagkita sa kanya. Sa kabilang banda, si Miwa, Miyuki, ay abala rin sa sariling training ngunit nabagsak ng kanyang trainer sa isang galaw. Tahimik siyang pinaalalahanan ng coach na malapit na ang panahong kailangan na niyang pumili kung anong landas talaga ang gusto niyang tahakin. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ng tatlong magkakapatid, sabay-sabay silang tahimik na nag-iisip ng sari-sariling suliranin.
Ngunit pagpasok nila sa bahay, nadatnan nilang si Yu ay clumsy na tumatakbo sa ibabaw ng isang flower bag. Nang tanungin nila ito kung anong ginagawa niya, buong kumpiyansang sinabi ni Yu na balak niyang magdagdag ng udon sa recipe at gagamit siya ng whole wheat flour para bumaba ang carbohydrate content ng kanilang diet. Habang ipinapaliwanag niya ito, bigla siyang nadulas at malakas na bumagsak sa sahig, dahilan para matawa ang mga babae habang naglalakad palayo at sinabing sasabay pa rin sila sa hapunan. Sa hapagkainan ng gabing iyon, napansin nilang medyo ordinaryo ang lasa ng pagkain, at naalala nila kung paano kinamumuhian ng kanilang ama ang kahit anong may bahid ng mediocrity. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nakaramdam silang tatlo ng kakaibang ginhawa sa pagiging simple ng sandaling iyon. Pagkatapos maghugas ng pinggan, lumapit si Kazuki kay Yu at nagboluntaryong tumulong, sabi niya ay sinusubukan niyang sanayin ang kanyang pagiging feminine. Itinuro ni Yu na ang paghuhugas ng pinggan ay wala namang kinalaman sa pagiging feminine, pero nagpumilit pa rin si Kazuki na tumulong. Nang nabanggit ni Yu ang tungkol sa audition, biglang nataranta si Kazuki at inamin na ito ang unang pagkakataon niyang gaganap bilang isang feminine na karakter, kaya siguro siya kinakabahan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, napansin ni Kazuki ang mga benda sa kamay ni Yu at agad niyang tinanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Yu na hindi siya ganun kagaling sa pagluluto kaya madalas siyang napapasok. Habang nag-uusap sila ng casual, bigla na lang nadulas si Yu at nagka-nosebleed. Mabilis na lumapit si Kazuki para tulungan siya pero nadulas rin ito at bumagsak sa ibabaw ni Yu na parang magkakahalikan sila. Agad siyang tumayo at habang nag-a-apologize si Yu, sinabi ni Kazuki na aksidente lang naman yun. Habang inaalagaan ang kanyang nosebleed, napaisip si Yu na nakakaawa naman si Kazuki dahil literal na nakahalik siya sa lalaking may dagwang ilong. Pero tila hindi naman ito apektado kaya napag-isip-isip niyang sanay na siguro si Kazuki sa mga ganitong eksena sa entablado. Sa kabilang banda, nalungkot din siya nang ma-realize niyang ang kanyang first kiss ay may halong lasa ng dugo. Samantala, nang banggitin ni Nico na mukhang uulan, binuksan ni Kazuki ang TV para tingnan ang balita sa panahon, pero ang lumabas ay kissing scene. Agad niya itong pinatay at sinabing tingnan na lang ni Nico sa phone ang weather. Makalipas noon, nadaanan niya si Miwa na may hawak na jelly. Sabi ni Kazuki, mukhang masarap ang jelly, at buong pagmamalaki namang sagot ni Miwa na iyon ay special na gawa para sa kanya ng bagong bata, at para raw itong kumakagat sa malambot na mga labi. Sa pagkakarinig ng salitang labi, nagulantang na naman si Kazuki, ibinagsak ang kanyang kape sa mesa, at umalis papunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya, hinawakan niya ang kanyang labi, halatang naiilang pa rin. Biglang pumasok si Yu nang hindi kumakatok, at agad siyang sinigawan ni Kazuki. Kalma namang ipinaliwanag ni Yu na gusto lang niyang linawin ang lahat at sigurado siyang ayaw ni Kazuki na masayang ang isa sa kanyang mga halik sa isang tulad niya. Iminungkahi niyang kalimutan na lang nila ang nangyari. Habang palabas siya ng kwarto, napasabog sa inis si Kazuki at tinawag siyang jerk sa sinabi niyang yun. Habang nag-eensayo si Kazuki kinagabihan, napaisip siya na baka tama si Yu, baka nga mas mabuting kalimutan na lang muna ang nangyari at mag-focus sa paparating niyang audition. Pinilit niyang gumanap sa papel na feminine, pero palagi siyang pumapalya dahil sa simula't simula pa lang, parang prinsipe ang estilo niya, hindi prinsesa. Sa isa pang ensayo kung saan muli siyang gumaganap bilang prinsipe, napatingin siya ng maigi sa kaeksena niyang babae at bigla niyang na-realize kung ano ang kulang sa kanyang unang pag-arte. Nang umabot na sa parte ng eksena kung saan haantong sa halikan, bigla siyang naalala ang aksidenteng nangyari kay Yu at sa sobrang kahihiyan, napaatras siya. Agad siyang pinigilan ng direktor at tinanong kung anong problema, pinaalalahanan siya na anuman ang nangyayari sa personal na buhay niya ay tiyak na makakaapekto sa performance niya sa entablado. Kinagabihan, lumapit si Kazuki kay Yu at sinabing mas naging mahirap na raw ang mga ensayo niya ngayon kaya kailangan niya ng mga pagkaing pampalakas. Habang tumatayo si Yu at isinara ang kurtina, bigla siyang tinanong ni Kazuki kung libre ba siya sa darating na linggo. Nang sumagot siyang oo, lumapit ng kaunti si Kazuki, tiningnan siya sa mata, at sa isang awkward pero matapang na sandali, sinabi niyang gusto niyang makipag-date kay Yu ngayong linggo, at dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.